Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ah, may mga nare-receive tayong mga bagay na madalas tinatanggap natin ng ng buong buo, di ba? At pag sinabing buong buo, ah, wala tayong pagtutol, di ba? So, yun ay kung ang tingin natin sa bagay na yon ay ay hindi maganda, di ba? Pero pag maganda ang tingin natin sa bagay na yon ay na-appreciate naman natin. Tinatanggap natin with appreciation. So, okay lang yung ganung mindset na meron tayong parang pagkiling ng between appreciation at acceptance, no? Ngayon, beyond that, no, may dalawang extremes din, no, sa pag-appreciate, yung tinatawag na panggigigil, no, na wow, tuwa ka natanggap mo yung bagay na yan. O kaya naman lungkot ka natanggap mo yung bagay na yan. So yun lang yung iniiwasan natin, kasi yun ang makasisira sa atin. Dahil nagkakaroon na tayo ng bias doon sa mga nare-receive natin. Kasi pag may nare-receive tayong mga bagay, dalawang klaseng treatment ang dapat nating pamilihan. Pagtanggap o pag-angkin, no? At sa pagtanggap, yun na nga. Ibig sabihin, kung hindi maganda, tanggapin mong buong buo ng walang pagtutol. Kung maganda, is appreciate mo. Thank you. I'm happy. Ito, ganyan. So, pero pag sinabing pagtanggap, ibig sabihin, dahil nga nandoon na yung dalawa, no? Pagtanggap ng buong buo, ng walang pagtutol, or pag-appreciate, ibig sabihin, pag nawala yan, yung nauna kong sinabi, dapat gagana rin yun. Bawa, pag yung tinanggap mo yung bagay, thank you. Kung positive yun, no? Kung maganda. Ngayon, pag nawala yung bagay, thank you pa rin. Okay lang. So, tanggapin mo ng buong buo kung nawala. So, yun yung yun yung proper na mindset Nagkakaproblema tayo pag meron ng pag-angkin. No? So, pag tinanggap natin yung bagay na may pag-angkin, sobrang nagyayabang na tayo na, meron ako nito. Kala nyo, kayo lang, o kaya, sabihin mo na, meron kayo ito? Wala kayo ito, ako meron. So, pag may pag-angkin, ganun. Ngayon, pag nawala yon, galit na galit ka. Di ba? So, kasi may pag-angkin, di ba? Yan ang mahirap pagka ang mindset natin ay ownership. Sa totoo lang, di ba? Lahat ng bagay dito ay na nakikita natin o nahahawakan natin o meron tayo, lahat ng bagay na meron tayo, hindi talaga atin yan. Pahiram lang sa atin yan ng tadhana, ng kalikasan. Pahiram lang sa atin ng sansinukob yan. O sa theological standpoint, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Pahiram lang sa atin yan. Babawiin din sa atin yan. Hindi atin yan. Pansamantala lang yan. So, ganun yung, ngayon, sa logic, tama ba o mali? Tama, kasi, ano bang nauna? Mundo o tao? Ibig sabihin, bago ang mundo, may tao na ba? Wala, di ba? So, ngayon, yung mundo, ano yan? Hangin, tubig, lupa, di ba? Bago pa tayo dumating sa mundong ito, nandiyan na sila. So, kung wala pa tayo, sino ang may-ari? Tao, hindi. Pero ngayon, andito na tayo, sino may-ari ng mga lupa? O, di ba? Yung mga landowner, mga tao. So, alam ba ng lupa na pag-aari natin sila? Hindi. Tayo lang nakakaisip niya. Kasi may mindset tayo na gano'n. Na ariin ang mga bagay-bagay na meron tayo. At nag-aaway-away tayo dito, nagkakagulo tayo, nagiging palalo tayo, nagiging masama tayo dahil sa konsepto ng pag-aari, no? Ng pag-angkin, di ba?
Diyan tayo nagpapatayan sa isa't isa sa konsepto ng pag-angkin. Pero, kung nagsasalita lang ng lupa, pinagtatawanan tayo. Sabihin para tayong mga tanga na nag-aaway-away sa mga bagay na hindi naman atin. Tapos nagpapatayan tayo at nag-uubusan sa isa't isa. Samantalang, na ang kahihinatnan, balang araw, ng kalokohan natin, extinction natin, mauubos tayo. Tapos, ang matitira yung lupa, sasabihin ng lupa, ay, yung mga taong to, no? Parang nagdaan lang na lamok. Diba? Na nagkagatan sa isa't isa patay. Tawa lang ang tawa yung lupa. So, ngayon, sino ngayon ang kawawa, diba? Sino ngayon ang nagmukhang tanga? Tayo, diba? So, ganun. Dapat ang mindset natin, mas okay pa yung mindset ng lupa, diba? Hindi tayo inangkin, pero tayo inangkin natin yung lupa. So, pag-angkin, no? Gusto kong bigyan ng konteksto ito, no? Na may payo kasi si Marcus Aurelius tungkol dito. At ang konteksto ng payo niya ay ito. So, nung unang panahon, si Pompey at yung Caesar, mayroong kiskisan, may social unrest. At yung social unrest na yon, nag-create ng civil war. So, si Pompey dapat, para ma-control ang sitwasyon, di ba? Kailangan niya ng isang able commander na tutulong sa kanya. At walang iba kundi si Cato. Si Cato, siya ang sinasabi kong modelo ng isang stoic, no? At pwedeng maging modelo rin ng mga bayani, diba? Pero dahil sa selos ng mga ibang kaalyado ni Pompey, nagprotesta sila sa posisyon na ibinigay kay Cato. Dahil napakalaking posisyon nun. Kung sino man ang merong bigyan ng ganung posisyon, somebody talaga. Pero nagprotesta sila at yon, wala. Binawi rin dahil sa protesta na yun, binawi ni Pompey kay Cato yung posisyon. So ngayon, record shows na ang reaction ni Cato ay wala lang. So si Cato, bago pa yung pangako sa kanya ni Pompey na yun, talagang kaisa na siya doon sa cause na maging na maging mapayapa yung Roman Empire, na pahupain ang sitwasyon, di ba? So nagpatuloy si Cato sa cause na yon, no? At despite doon sa nangyari sa kanya, wala siyang pagtatampo. Despite sa binigay ni Pompey at pagbawi, wala siyang panggigigil at pagtatampo. So ngayon, nung binigay sa kanya ni Pompey yung posisyon, nanggigil ba si Cato? Na parang nanginginig-nginig pa? Hindi. Nung tinanggal sa kanya, anong reaction ni Cato? Galit na galit ba? Hindi. Parang wala lang. Parang ulan lang na nagdaan. Parang yung reaction ng lupa sa mga taong nagdaan lang sa harapan niya. Ganun yung reaction ni Cato. So, despite that, nagbigay pa ng inspirational speech sa harap ng mga sundalo, sa mga sundalong dapat ay pangahawakan niya. Pero wala siyang remorse, wala siyang bitterness. Wala. Nagpatuloy siya. So, ganun dapat yung mindset natin, sa mga bagay-bagay na dumadating sa atin. So, kaya ang payo dyan ni Marcus Aurelius ay receive without pride, let go without attachment. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.